Mga kabiday, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Nako po, naging usap-usapan po kanina umaga po, mga kabida. Ito hong inilabas daw na warrant of arrest ng International Criminal Court laban ho dito kay Senador Bato de la Rosa po, mga kabida. Yung source po ng balitang yan, ito hong si Ombudsman Boying Rimulya, po, mga kabida, sinabi po niya na ang kanyang source din nanggaling daw sa DOJ. Okay? Nung naglabas po ng statement po, mga kabida, ito hong DOJ, wala pa po silang official copy po, At in fact, hanggang ngayon po, okay, bine-verify pa po ng DOJ yung sinasabi hong warrant of arrest na inilabas po ng ICC po, mga kabida. So meaning, saan po nanggaling po ito hong source po ni Rimulya, mga kabida? Okay? Kung nanggaling po ng DOJ, dapat alam na po ng DOJ po. Meron na pong kopya, Okay? Ang duda nga baka naman po media stunt lang daw ito hong ginawa po ni Ombudsman Boying Rimulya po, mga kabida. Mas nauna pa po siyang nakalam dito ho sa warrant of arrest po ng ICC po laban ho kay De La Rosa kaysa dito ho sa DOJ. Okay? Eto, babasahin ko lang po ito hong article po ng GMA News, mga kabida. Ang sabi po dito, wala pa umanong natatanggap ang gobyerno ng kumpirmasyon patungkol ho sa umano'y warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay dating PNP Chief at Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayan. So, wala pa po, mga kabida. Marami hong nagdududa po na baka media stunt lang po ito, okay, ni Ombudsman Boying Rimulya po, mga kabida, Ito hong kanya hong isiniwalat po na umano'y warrant of arrest na inilabas po ng ICC po, mga kabida. Alam naman po natin ngayon, ang issue po sa Pilipinas, mga kabida, ito hong flood control projects, Yung corruption po sa flood control projects po, mga kabida. Okay? In fact, iniimbestigahan na po yan ng ICI, Ombudsman, at maging ito hong Senate Blue Ribbon Committee, At ang pinaka-latest po, okay, ito hong testimonial evidence, mga kabida, na nanggaling ho sa Cebu, kung saan po lubog ho sa baha po, mga kabida, dahil daw sa issue po ng flood control. Okay? Mismo yung gobernador po nila ang question po dito, nasaan na po yung 26 billion pesos daw na flood control projects diyan sa Cebu. Kung bakit po ganito ho katindi, Flood to the max daw, mga kabida, ang Cebu. Okay? Kaya siguro ngayon, baka naman po gusto hong ilihis po, tabunan, mga kabida, yung issue po ng corruption sa flood control dahil ho sa dami hong namatay sa Cebu, mga kabida, Okay? Umabot na po ng 200 katao po, mahigit ang namatay ni isang sangkot po, mga kabida, sa flood control projects. Wala pa pong nasampahan po ng kaso. At lalong-lalo na po, wala pa pong nakukulong, mga kabida. Okay? So, yun po, tingnan lang po natin to. Kasi, yun nga yung DOJ mismo, hindi po makapagkumpirma po, mga kabida, kung meron bang arrest warrant. Ito hong si Senator Bato de la Rosa galing ho ng International Criminal Court, Okay? At isa pa po, ang DILG mismo, nagkumpirma po, mga kabida, sa pamamagitan po ni Secretary John Vic Rimulya, na ang transnational crime, mga kabida, okay, wala pa pong natanggap na reg notice mula sa Interpol, na magsasabi hong pwede na po itong aksyonan, ito hong warrant of arrest na sinasabi po nila, mga kabida, laban ho dito kay Bato de la Rosa, Wala hong actionable document pa ang inilabas po, mga kabida, ito hong transnational crime. Okay? So, ang mangyayari kasi dyan, i-coordinate po ng DOJ yung warrant of arrest, kung sakali hong meron man pong warrant of arrest ang ICC laban ho kay De La Rosa,
doon po sa transnational crime. Kasi po, ang transnational crime po mga kabida, doon po lalabas yung dokumento galing po ng Interpol, ano, na magsasabi hong, okay, naka-red notice na po ito hong si Bato de la Rosa. At doon po sa transnational crime, i-forward po yan nila mga kabida sa Department of Interior and Local Government sa pamamagitan po ng Philippine National Police para i-implement po ang warrant of arrest kung sakaling mayroon man po. Pero as of now, wala pa po mga kabida, no? So para bang sinasabi po nila, no, na baka naman po another stunt na naman daw ito ni Ombudsman Remulla, no? Para lang po malihis po yung issue po ng korupsyon, issue po ng flood control dito ho sa ICC issue po, ano? Lalong-lalo na po, ano, kay Senador Bato de la Rosa, mga kabida. Panganalan po natin yan in the coming hours. And of course, baka bukas mayroon pong development po, ano? Baka makahanap na po mga kabida ng DOJ ng dokumento po, ano, na arrest warrant galing daw sa International Criminal Court, ano po, mga kabida. Okay? Kung maalala po ninyo, ito hong si De La Rosa po, kabilang na po yung 2 o 3 pong mga general po, ano, dating general, ano, ng PNP. At kung hindi ako nagkamali, kabilang po ito hong si Senador Bongo, ano, na sinasabi ho nilang co-accused daw ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida, doon po mga kabida, no, sa war on drugs, okay, ng Duterte administration. Alright? Since ito hong si Bato de la Rosa ang naging chief PNP po at chief implementor po mga kabida, no, ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. So malamang co-accused talaga. Kabilang po itong si De La Rosa, no? Okay, doon ho sa crimes against humanity na kinakaharap po ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wala akong problema po doon kasi unang-una po matagal naman pong lumabas yung pangalan po ni De La Rosa, no, bilang co-accused po, ano, mga kabida. Pero ang hindi lang po natin maintindihan, ano, bakit po si Remulla naglabas po ng balitang ito, mga kabida. Ombudsman, wala hong kinalaman po doon sa crimes against humanity, ano. Ang dapat hong maglabas ng balita na yan, ang Department of Justice. Okay? O di kaya ang transnational crime. O di kaya ang Department of Interior and Local Government. Kasi may connection po yung mga departamentong ito, ano, mga kabida, dito ho sa sinasabi ho nilang warrant of arrest. Wala hong connection po ang ombudsman, ano? Ano ba yung business po ng ombudsman dito ho sa warrant of arrest galing ho ng International Criminal Court? Kaya nga ako, nagtataka din ako, ano, kung bakit po si Remulla po yung siwalat po dito, ano, mga kabida. Sabi po ng ilang pong mga critics po, ano, pag mayroon pong mga malalaking issue daw mga kabida, no, okay, laban ho sa gobyernong ito, bigla hong maglabas po ng panibagong issue po. Okay, para pag-usapan at ilihis po yung original po na issue po, ano, mga kabida. Okay? So, abangan na lang po natin yan, mga kabida, kung ano po yung magiging development po dyan, ano, kung talaga bang, kung meron pong warrant of arrest, lalabas talaga yan, ano, mga kabida, ipapakita talaga yan. Okay? At as of now, uulitin ko po, wala pa pong official document na nakuha po ito hong Department of Justice at maging ito hong transnational crime. Wala pa pong red notice galing ho ng Interpol na siyang aatasan po makabida ng International Criminal Court, ano, na paabot po ito hong warrant of arrest makabida sa concerned country, ano, kagaya po ng Pilipinas. Okay? At maipabot po ng gobyerno po ng Pilipinas yung arrest warrant dun po sa subject po ng warrant of arrest, mga kabida, in the person of Senator Bato de la Rosa. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.